Hi guys! It's been a while. Na-busy tayo, kaya wala tayo gaanong vlog. Mga ilang araw na. 1 week na yata, no? Pero nakapag-upload naman ako kahit papaano. Busy tayo dahil yung daughter ko is may inaasikaso sa lilipatan niyang school. Wait lang. Umulan kasi, kailangan natin siyang linisan muna. May gagawin ako dito. Okay. Ito. Okay. Hello! Wala tayong kaayos-ayos, kaya ito na lang gagawin natin yung pagtuunan natin ng pansin. Etong mga pups na to, natatanggalin ko guys, ay ano yan, mga nalaglag. Nung may time na dumadaan na pusa dito sa pwesto niya, nalagas nila yung dahon kasi may dumadaan talaga sa pwesto na to. Ngayon, tatanggalin ko na sila and then iriripat ko na rin to. Ang ganda niya si ghost plant. Madami na akong ghost plant. Madali lang tong i-propagate. Halos kamukha niya si pink rose. Yes, halos kamukha niya. Ito, pabuka yung dahon niya. Ganyan. Tapos si pink rose, pa ganun. Pakita ko. Si Cookies, nagwawala na naman. Ayan, dito tayo. Ito si pink rose. Iba pa si pink rosa. Si pink rose, palagi siyang madala siyang mag-bleach. Si pink rose. Pero ngayon, in fairness, konti lang yung kanyang pagka-bleach. Usually, yung pag-bleach is nagsisimula dito. And sabi nila, too much sunlight, too much exposure, or kulang naman sa exposure ng sun. Pero hindi ito sakto lang. Kaya lang, yung ibang mga pink rose ko, na nandyan sa area na yan, nagkaka-bleach. So, yung mga nag-bleach naman is 1 taon mahigit na sa akin. Buhay pa naman siya hanggang ngayon. Pag bare months, nawawala yung pagka-bleach niya. Ito si pink rose. Si pink rosa, hindi ko siya mabuhay-buhay. Magta-try ulit ako. Ito naman si ghost. Tignan yung itsura. Magkalayo naman, bluish to. Ito naman is, hindi siya pinkish ha. Grayish siya sa personal. Mukha lang siyang pinkish pero grayish. Pabuka yung dahon nito. Ito patiklop. Anyway, ang gagawin ko lang naman guys ay tatanggalin. Ay! Yan na nga. Napaka-clumsy. Clumsy alert. Ang gagawin ko lang naman dito is tatanggalin ko yung mga babies kasi malalaki na siya. Yung mga ng pusa, nilaglag niya. Ilalagay ko siya sa isang paso. At meron pa ditong moonstone, choco moonstone. Tatanggalin ko to, tapos iriripat ko siya. Dahil yung potting mix nito guys is more nung time na wala talaga akong pumice, ang inilagay ko dito is yung karamihan, mga mas malaki pa sa corn size na lava rock. Ayan. Mas ma-organic ang gagawin ko sa kanila ngayon kasi mabait ito mabilis lumago pag malupa, ma-compost or ma-vermicast. Tingnan nyo, nagka-crested. Ilagay ko lang siya dito. Lipat ko kayo and then ripat. Ay, hindi na matanggal. Ayun. Dami ko ditong yung iba na mga pinopropagate ko na na-aksidente ko na nasasagi, ganyan. Yung iba ay pinapatong-patong ko na lang. Pero meron pa rin ditong iilan na nilalagay ko sa isang tray. Pero kasi hindi ko naaasikaso namamatay sila. Tinignan ko yung aking mga propagation ng silver prince. Okay pa naman siya. Hindi ko rin sila naasikasong sprayan after a week. Mga 2 weeks siguro, hindi ko na-sprayan. Ay! Oo, mga 2 weeks. Hindi ko ma-sprayan kasi nga, busy ako. May mga medical pa kasi dun sa school ni Dara. Bukas ko na siya aasikasuhin, magpa-medical siya. Ito alam nyo ba, naputol to ng pusa. Naputol siya ng pusa, ayan Yan, nakatagilid na siya dito, 'di ba? Pero go pa rin siya. Ito yung potting mix na gagamitin ko sa ating matagal na ghost plant. Ay! Ang potting mix neto guys is 50%
na pames. Yes, 50% lang. May mga nahalo lang na konting mga ano to. Kasi old soil na to eh. And then, alnus compost yan. And hindi siya alnus compost lahat. May garden soil yata o river sand to. Mabait naman kasi tong si ghost plant ko. So pag ganyan, at nakatagal na sa akin, for example, naka 1 year old na, pataas, ayan, pinapalitan ko na sila ng potting mix. Pero pag mga baguhan pa lang kayo, marami talagang nagtatanong sa inyo. Siguro hindi napapanood yung video natin. Maraming nagtatanong sa inyo kung ano yung potting mix na ginagamit ko sa ating mga succulents. The best guys na isa-suggest ko sa inyo na gamitin nyo is 60 to 70% pumice. Pumice or lava rock na kasing laki ng munggo size. Tapos 30 to 40% ng vermicast or alnus compost. Meron din naman na hindi nagsasucess yung paggamit ng lava rock or ng pumice. So, try nyo ng rice hull kasi may mga gumagamit nun. Depende talaga sa lugar guys eh. Mag-experiment talaga kayo. Dito kasi sa akin, tignan nyo yung ugat niya. Hindi ko na siya gagalawin. Ganyan na siya as is. Experiment lang talaga. Pag magbubuhay kayo ng mga succulents nyo. Pero ito kasi si ghost plant, mabait to naman. Yes, mabait siya guys. And beginner friendly to, kaya wala kayong ipapangamba na malulusaw nyo to. May sasuggest ko rin sa inyo, pag kukuha kayo, yung woody na. Woody or medyo makahoy na, since yung mga succulents naman ngayon is, ano na siya, mura na. Kumpara before, nako guys. Kung naabutan nyo, doon sa mga newbie ngayon, kung naabutan nyo yung price ng succulents 2019, 2020, 21, 22, ganyan ang mahal. Kahit na yung mga common succulents, ang mahal guys. Super. Pero naabutan ko rin to na 25 pesos lang. Ganito na siyang kalago. Naabutan ko rin yun. Ang ginagawa ko naman, doon sa mga lumang succulents ko, na alam kong ano na siya, madali na lang sa akin is pinopropagate or pinapamigay ko. Kasi alam kong mababait sila. Ala, bakit nga ba ako naglipat? Wala pala akong pumice. Guys, wala na ulit akong pumice. Paano ba yan? Hindi ako makakapunta sa regalado. Wala akong pumice pang topping sa'yo. Paano ba yan? Okay na yan. Hindi ko na siya itataktak kasi para pag naulanan, bababa pa siya. So, yung ano niya, yung pinakalupa or medium niya is hindi punong-puno dito. Minsan kasi ang ginagawa ko, tinataktak ko, tapos dinadagdagan ko. Ngayon hindi, kasi wala siyang pumice. So, ayan lang. Dali lang to. Madali lang alagaan. Yung mga ghost plant ko guys is nasa labas ng bahay. Ito, isa siya na nandito. Andun siya sa taas. Ibalik na natin. Ibabalik na natin kasi hindi ako nakapagdilig ng mga succulents ngayon dahil maulan-ulan. Kanina, 1 hour. Wala pang 1 hour. Tumigil na yung ulan. Mahina lang eh. So, ibalik natin. Ito na tayo sa ipopropa ko. Same potting mix. Baka tanungin nyo ako kung bakit hindi ko binago ng pwesto yung ating ghost plant na inilagay dun sa taas. At, di ba, sasabihin nyo na, di ba sabi mo na pag bagong tanim, huwag papaulanan or huwag papaarawan, ganyan. Guys, si ghost plant kasi is, ano na siya, kabisado ko na. Hindi ko lang siya maisa-suggest or, yes, hindi ko lang siya maire-recommend sa mga beginner na ganun din yung gawin nyo kasi baka mamaya ibang halaman or ibang succulent yung gawin nyo doon sa mga pinapaarawan or po pwedeng paarawan kahit na bagong tanim lang eh yari ako, di ba? Meron mga succulent kasi akong ginagawa dito na kahit bagong tanim lang, pinapaarawan, pinapadiligan ko pero hindi ko na kasi masasuggest na gawin nyo yon. Dahil baka ang mailagay nyo sa arawan na bagong tanim ay maselan. Eh baka mamatay. Yari ako. 'Di ba? Dito kasi kay ghost plant,
walang kahirap-hirap to alagaan. Kahit yung mga propagation ko na sanay sa init. Meron kasi ako dito mga propagation, like, hindi naman siya propagation na nasadya ko. Minsan, ano siya, yung nalalaglag lang nasasagi ko. Meron dito, mga purple delight, ganun. Nasasagi ko siya. Ang ginagawa ko, pinapatong ko na lang sa pat nila. And nakaka-survive naman. Kahit papaano, nakaka-survive doon sa init. Ngayon kasi nag-uulan na. Pero kailangan ko magdilig. Tagal ko nang di nagdidilig. Kasi nga, ulan ng ulan. Eh, naglagay ako ng UV plastic. Konti lang. Hindi lahat nalagyan ko ng UV plastic. Naglagay ako preparation para sa tag-ulan. Tapos, tatanungin nyo ako na, diba, established na yung mga halaman mo. Bakit, lalagyan mo pa ng plastic o UV plastic sa ibabaw? Guys, hindi lahat nung established na halaman or ng succulent is gusto ng ulan. Meron kasi dito mga echeverias na ayaw nang madalas na uulanan. Halo-halo na sila dito sa akin. So, tinatamad na ako maglipat-lipat ng mga halaman. Naglagay ako ng plastic. Tatanggalin ko rin siya after tag-ulan. Para safe lang. 'Di ba? Para safe ang ating mga halaman kahit na matatagal na sila. Kasi meron akong mga bagong halaman na nasa arawan na rin. Kaya na nilang maarawan. Nakahalo na dito sa karamihan. So, ayun, tinatamad ako maglipat-lipat. Naglagay na lang ako ng plastic sa ibabaw sa ibabaw ng net. Sa ibabaw ng net ko nilagay para madali siyang tanggalin sa bare months. Bare months kasi maganda yan sa succulent. Mabilis lumaki. Patayin ko lang. Yan. Meron ditong hindi ghost plant. Meron ditong choco moonstone. Ilalagay ko na rin dito. Hindi ko rin sila dinidiligan. Dahil maulan sa pwesto niya. Wala namang plastic doon sa pwesto niya. Nalaglag na bago. Ayan. Ghost plant. Ito, hindi na siya makakasurvive. Pero try pa rin natin. Ito, bago. Yan. Napakadaling ipropa netong si Choco Moonstone, si Ghost Plant, si Purple Delight, si Super Balm, hindi ko bet na ipropagate. Nahihirapan ako dito sa area ko na ipropagate si Super Balm. Well, madali rin. Pero, di siya katulad nung iba na Purple Delight, Ghost Plant na mabilis talaga siya mag-ugat. Yan. Yan lang. Hindi ko siya pinuno yung lupa. Para spray-spray lang ang gagawin ko. Hello! Ano yan? Nanguha ka? Wait lang. May mangga ko. Okay guys. Na-interrupt yung ating chinichika-chika kanina kasi may dumating akong mangga. Bigay ng kapitbahay namin. Ang babait ng mga kapitbahay namin. Bakit kaya dito sa amin walang mga nagmamarites? Yung mga nagkukwento-kwentuhan dito sa labas. Wala. Minsan, meron. Pero bihirang-bihira. And, binigyan ako ng mangga. Ang dami, fresh na fresh. Matagal na kami naghahanap ng Indian mango. Pero, mas gusto ko yung mangga nila dito kasi hindi siya matamis. I mean, hindi siya sobrang asim. Kahit na hilaw. Thank you, ate. Yan, nahiya kasi akong palakasan yung boses ko kasi nagwawalis. So, ayun. Hanggang dito na lang ating video for today kasi uulan na naman. Hindi kasi, wala kasing plastic dito sa area na to. Kakain ako ng mangga. Hiya ako kay ate. Ayan every mag-harvest ng mangga, magbibigay siya dito. Ang daming mangga. Ayan. Binibenta niya rin yata yun or may kumukuha sa kanya kasi sobrang daming bunga. Yung batcha ba? Yun. Bago niya ibenta, bibigyan niya muna ako at saka yung kapitbahay. Yun. And then, yun lang. And, may iriripat pa akong isa. So, see you guys sa ating next video. Bukas, hindi ko alam kung makakapag-vlog ako kasi
may pupuntahan ulit ako. Grabe, napaka-busy ko. 3 weeks na. Bye!